Magandang gabi mga kaagimat, mga kamutya. Ito na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa bato-arang itim. Naipakita ko na sa inyo dati guys yung bato-ara na puti. Ito'y halos pareho lang din naman ng tinataglay na bisa. Pero mas mainam din na ipakita ko rin sa inyo. Dahil yung iba naman kasi, ang alam lang nila, ang bato-ara ay puti. Ito yung bato-ara po, ito'y holy stone kung tawagin. Yung iba naman, tinatawag din ito, batong tagusan ng liwanag. Ito po'y kadalasan hugis triangulo na gaya nito. At ito po'y pinaniniwalaan po na ito'y nagdadala ng swerte sa pamamahay at sa negosyo. Ito rin po'y nagpapalayo o nagtatanggal ng mga negatibong enerhiya sa loob ng pamamahay o sa paligid. Ito rin po yung nagtataboy ng mga kamalasan at pinapalitan niya ng swerte. Ito po yung napakainam gamitin, lalo na sa trabaho. Pag sa trabaho, nagtatangan ka nito, sigurado magiging maayos ang pakikitungo sa iyo ng iyong mga katrabaho at iyong mga boss. At hindi ka magkakaroon ng problema dahil ang tingin sa iyo nila ay mabuti kang tao. Dahil ibang nagdadala ng may kang mga positive energy na naghahatid ng mga positive energy gaya ng bato-ara. Ito rin po ay napakaswerte, lalo na sa pera. Kung ito ay itatangan mo lagi, ano man ang transaksyon mo, kung ano mang halimbawa negosyo o kung ano mang deal na napag-uusapan ninyo tungkol sa pera, sigurado maayos yun. Ito rin po yung nagtataglay ng kapangyarihan sa sugal. Kung kayo mahilig magsugal, ito napakainam itangan nyo. Puti man o itim na gaya nito na bato-ara, iyon ay mabisa para sa sugal. Ito rin ba'y pinaniniwalaan na pangontra sa mga masasamang elemento? Laman lupa, masasamang engkanto o mga duwende na hindi natin nakikita at iba pang mga masasamang espiritu. Ito po ay kagaya po ng bato-umo. Ito pong bato-ara ay meron din pong dasal. Pero syempre lagi nating pagtungkol po sa mga gamit na pang-spiritual. Lagi pong sa mga dasal, laging una ang dasal natin na isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, isang luwalhati, at isang sumasampalataya. Tapos po, isusunod ninyo ang dasal nitong bato-arang itim. Ang dasal po nito, pag natapos nyo na yon, idasal yung mga isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, isang luwalhati, at isang sumasampalataya, isusunod nyo na po ang orasyon. Ito po ang orasyon: Pater Noster Que
S in coeles sanctificitor nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua in terra sicut in caelo panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimeti nobis debita nostra sicut et nos demetimus debetoribus nostris et ni nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amen. Yan pong orasyon na yan, 3 beses nyo pong babanggitin yan. Pag nabanggit nyo na po ng 3 beses ang orasyon na yan, okay na po yun. Pwede nyo lang itangan. Ito naman po ay hindi naman po ito yung kailangang debosyonan. Ito lamang pag gagamit, itatangan ninyo, sa kanyo naman dadasalin yung dadasal natin na normal at itong orasyon. Ganun po yun. Pero kung gusto ninyong mapanatili ang kapangyarihan ng bato ara, dahil ang bato ara po ay napakagandang mutya rin. Dahil siya ang nagpapalakas at nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa ating mga mutya. Kung ano mang mutya, kahit na anong klaseng mutya, ang bato ara po ang nagbibigay ng karagdagang lakas sa mga mutya. Kaya po importante rin ang dasal nito. Ganun po yun. Sana po may natutunan kayo sa aking binahagi sa gabing ito. Maraming salamat po sa aking mga bagong subscribers. Sa mga dati ko ng subscribers na patuloy na sumusuporta sa aking mga video. Salamat po sa mga nagla-like and shares. Sa mga nagko-comments. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po naman. Paki-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat po ulit at magandang gabi.